Okay, so panoorin na natin 'tong kay Awit Gamer. Let's start here kasi ito lang yung interesting. TLDR nito, umutang siya sa maraming influencer, notably kay Tim Bugok at saka kay Doggy, pero marami pa siyang binanggit na I'm not familiar with. So sinabi niyang gano'n, ang utang daw niya is, pero yung na-calculate ko around 3 to 5 million, malaki pa rin 'yun. Pero 69 million daw yung nawala sa kanya because of gambling. Kasi explain ko sa inyo lahat 'to mamaya. Okay, let's go. Nag-casino ako doon. Ang dala ko lang po is 400,000. Okay. Butal po sa pera ko. Butal pa lang po yun na. Daming pera ni Awit. Imagine po, 400,000 po. Kumbaga parang gusto ko lang laruin. Kailangan talaga kung yumaman na kayo ng ganyang kayaman, dapat marunong kayo meron kayong mga financial advisor. Meron mga ganun yung money managers na tinatawag. Usually, they work on the legal side and para hindi mo mawaldas yung pera mo. Hindi lang si Awit to even yung mga lottery winners, 'di ba yung mga lottery winners na bigla silang yaman, hindi sila marunong hindi sila marunong humawak ng pera. So ang ending, nauubos nila lahat. So you have to live within your means lagi. Yun naman talaga yung fundamental principle nun. Anyway, tuloy natin. Nanalo po yun ng 6 million Yan. in one day. Ang context dito, kinukwento niya na nagsugal siya, tinry niya kasi nagpo-promote siya. Actually mga lods, ito talaga ang realidad ng pagsusugal. Ang nananalo lang diyan yung house na tinatawag, yung house or yung nagpapalaro. Now, yung house nagtatap sila ng influencers or celebrity endorsers para i-promote yung casino nila. And the promoters doon ay yung mga ay pumapaldo din, okay? Halimbawa diyan yung mga influencers na nagkakabahay ng malaki, yung mga nagkakasasakyan ng malaki. Isang example, kahit saan to hindi lang to limited sa sugal, sa scatter. Hindi lang limited sa scatter to. Pati sports booking, tapos pati sabong, all of this. Nakikita nyo, ang dami nilang magagandang magagara yung buhay nila. It's not because they're playing, it's because they're promoting. And if I know it correctly, certain percentage of the losses ng mga players goes to the of course to the house, and some of it goes to the influencer. And malaki yun. We're talking about millions of pesos in a matter of hours, kasi ganun at the peak of this, ganun talaga kalaki yan, 'di ba? Kaya kita nyo, ang gaganda ng bahay, 'di ba? Ang daming panay ang pagpapagawa ng sa mukha, 'di ba? Yung rhinoplasty, dami nagpapaganon because all of these are all, ganun talaga. Ganun talaga yung niya, yung market niya. Anyway, tuloy natin. Wala pa nga pong one day Kasi parang 2 hours lang ata ako doon. Nanalo po ako ng 6 million. Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Kwento ko po kung ba't po ako nalulong. Hanggang sa nagkaroon ako ng room doon, hanggang sa naging VIP ako, hanggang sa naging black card po ako. Yun, ayun na nga, kasi high stake player na siya. And papakita niya dyan yung mga card niya from different casino. Now, this concept, kaya ka na-addict sa isang bagay because tumataas yung tolerance mo. Okay, this happens in substance or dito in the case of Awit Gamer, behavioral, okay? Kasi nga, your brain works on dopamine, 'di ba? Pagka maganda yung ginagawa mo, dopamine or yung happy hormones mo shoots up in your brain. So, kaya lang, what happens is, kung sa case ni Awit, pag nanalo ka ng 100, parang kinabukasan, 100 piso, kinabukasan parang wala na yan kung parati kang nananalo ng 100. So you look for the next high, for the next big hit of dopamine in your brain or happy hormones in your brain. So minsan nahanapin mo, pag nanalo ka ng 200, wow, nanalo ko ng 200. Then a new high is now is introduced to your brain. So yung tolerance mo increases or yung threshold mo for what is happy increases over time. So minsan hanggang sa maging 400 yan,
And mag-exponential yan eh, di ba? 200, tapos susunod 400, tapos susunod 800, tapos 16, 320, and then eventually it increases to insurmountable amounts na parang hindi makatotohanan. Yun yung nangyari kay Awit. Kasi mataas na agad yung ano niya eh. Sabi niya, di ba, 400,000 yung butal niya. So, alam niya na yung feeling ng humawak ng maraming pera. So, what makes you more happier? Eh, di mas maraming pera yung umaapaw talaga. Siksik, liglig, umaapaw. So, nung 4,000, nanalo daw siya ng 6 million. Di pa siya natuwa dun sa 6 million na yun. Gusto niya yung 12 million naman. Ang problema lang, etong mga ganitong, yung minsan may mga ibang tao na parang feeling nila pagka gets na nila kung paano manalo sa casino. I got news for you. Yung mga casino games like yung mga scatter, blackjack, baccarat, all of these games, merong tinatawag na house edge dyan, or ibig sabihin, mataas lagi yung percentage in the long run ng house to win over you. Okay? So, sana ang ginawa ni Awit nung nanalo siya ng 6 million, nag-quit na siya, hanap na lang siya ng ibang gagawin sa buhay. Well, I've heard talaga na malakas pumusta si Awit miski daw sa bilyar, kasi may binanggit siya dito sa bilyaran, di ba? I don't know kung yun yung utang niya. But, ang point dito, make sure that you understand yung concept of tolerance kapag ikaw ay naglalaro ng mga ganitong klaseng casino games. I'm not trying to impose na, oy, wag kang maglaro kasi masama yan. I am telling you na masama yan and do it at your own risk. Diba? Ganun talaga eh. Kasi legal naman mag brick and mortar casino dito. Meaning, or kung gusto mo naman mag-online gaming, may mga legal na online gambling, meron din naman mga legal na platforms na inaalaw ng ating gobyerno. But, you should understand the risk as well. And lagi yung sinasabi, do it in moderation, di ba? Ibig sabihin, kung natalo ka ng 100 pesos, tigil ka na, bukas naman, or wag na lang. Kasi the only way you can beat the casino is if you win once, you quit the rest of your life, di ba? So, ako, feeling ko, yung ginawa ko nung araw, kasi dati akong poker player, na I quit when I was ahead, okay na ako doon. Masaya na ako doon. But, for Awit, hindi eh. Naramdaman niya yung million na pera eh. So, gusto niya ulit kunin yung high na yon, di ba? Anyway, tuloy na natin to. Hopefully, naintindihan niyo yung konsepto ng tolerance. Guys, sasabihin ko po sa inyo, ito po lahat ng mga nilalaro ang kulsugan. Yan po yung sobrang laki ng talo ko. Yan po yung sa Okada po halos nasa 55 million kung subuhin mo doon. Ayan, no? Nanalo siya ng 12 million tapos nabinawi din ng 55 million. I mean, that's the problem with gambling kasi there is really no limit when you're chasing the high. You're not chasing the wins anymore. You're chasing the high in your brain na syempre alam mo na yung feeling ng manalo ng million eh. Syempre gusto mo uli yung feeling na yun, di ba? So, ang point dito mga lods, wala talagang nananalo sa casino. The only people na mananalo sa casino is the house. Now, itong house na to, naintindihan nila na influencers like Awit Gamer and celebrities are helping them win more money on people. Kasi ini-introduce nila sa greater population yung gambling eh. So, yun, nakita nyo. Kung nakita nyo yung mga yung mga paborito nyong influencer na sinasabi, nakikita kayo dito, the answer is no. Hindi totoo yun. Sobrang kasinungalingan yun. Walang nananalo sa casino except yung, or even even yung sa mga online sports betting or sabong, walang nananalo dyan. Nananalo lang dyan is yung house. Pero meron dyan sa comment section, ako, nanalo ako, Nico David. Siguro, nakachamba ka. Pero, if you play enough times, you will lose. Gets nyo?
Kasi nga, mathematically speaking, lahat ng casino games has an house edge towards the house. Meaning to say, it is designed or mathematically kinumpute nila yon para yung maliit na edge na yon is sobrang laki niya in the long run na tinatawag. And kung hindi pa regulated yung casino nyo, lalo kayong matatalo doon kasi walang nagche-check eh. So, anyway, mga lods, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo yung dangers ng casino kung maglalaro man kayo. I cannot stop you, but I can tell you to do it in moderation, 'di ba? Ngayon, si Awit kasi is an example of someone na pumapaldo na siya as an influencer eh. Ang nangyari sa kanya, easy come, easy go, 'di ba? At wala siyang financial management na tinatawag. That's why ang gobyerno natin, kung hindi nyo alam, meron silang financial literacy classes for I think elementary yata meron na eh, and high school and then college as well. So sana next time kung papaldo kayo sa buhay nyo, make sure na meron kayong money manager na kung ganyang kalaki yung pera nyo, or basic financial literacy, 'di ba? Or pinakasimple nito mga lods, spend in moderation and live below your means. Yun, simple life, 'di ba? Anyway, mga kamats, mga kaibigan, yun lang po yung sa akin for today. Gege mga lods.